Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po naman, Father. Isa sa pinaka matagal na piyesta dito sa atin sa Pilipinas na ating ipinagdiriwang ng simbahan ay ang kapiestahan ng mahal na Senyor Santo Niño. At iba't ibang bayan dito po sa atin sa Pilipinas ang nagdiriwang sa araw na ito. Marami sa I would say, lahat ng mga parokya ay nag-celebrate isang malaking selebrasyon ang kapiyastahan ng mahal na Senyor Santo Niño. Bakit ba ito naging malapit sa puso ng mga Pilipino? Kung atin mo matatandaan, nung dumating si Magellan dito po sa Pilipinas at pumunta siya ng Cebu, ang pinakaunang regalo na ibinigay niya sa asawa ni Raha Humabon o ni Haring Humabon ay isang imahen ng Senyor Santo Niño. Kaya nga po, maaaring masabi natin na ang imahen ng Senyor Santo Niño o ang debosyon ng Santo Niño ang siyang pinakaunang debosyon na natutunan ng mga Pilipino. At ito ang sumasagisag ng pagsisimula ng pananampalatayang Kristyanismo dito sa atin sa Pilipinas. Kaya nga, gayon na lamang kalaki ang selebrasyon na ito sa buong Pilipinas sa araw na ito. Minsan po ay nagbasbas ako ng isang bata na may sakit sa isang ICU sa UST Hospital. Yung bata ay, I think, nahihirapang huminga. Newborn pa lang siya. At alam niyo po, ang bata pala ay pwede siyang i-CPR. Hindi lang pala yung tao yung sini-CPR. Ang bata pwede rin pala. Ang ginagamit ng mga doktor, yung dalawang kamay na ito, parang manika na ginaganon nila yung bata. Nakakabit ang lahat ng mga instruments, palitan yung mga doktor, palitan sila sa pag-CPR sa bata. Tinawag ako ng nanay dahil naghihingalo yung kanyang anak. Nung pumunta ako doon, buhay na buhay pa yung bata. Pero sini-CPR na siya. Walang tigil. Sabi nung nurse na kakilala namin, mahigit 1 oras nang sini-CPR ang bata. At habang tinitingnan ko, iniisip ko, sa tingin ko na nasira na ang kanyang ribs, ang kanyang rib cage. Dahil nakikita ko kung paano lumulubog yung kamay sa dibdib ng bata habang sini-CPR ng mga doktor. Pagkatapos kong basbasan yung bata, alam niyo po ang dasal na sinabi ko para sa kanya o kanino ko siya ipinaubaya, sa mahal na Senyor Santo Niño. Sabi ko, mahal na Senyor Santo Niño, kayo na po ang bahala sa batang ito. Umalis na kami. Pagkatapos ng mahigit 1 oras, tumawag yung nurse, Father, patay na po yung baby na binasbasan ninyo. Sabi ko dun sa isang madre na kasama ko, ano kaya ang dahilan? Bakit kailangan pang ipakita ng Diyos yung bata sa mga magulang, pero kukunin lang din naman pala niya? Parang isang bata na binigyan mo ng candy, pagkabigay mo sa kanya, kinuha ulit yung candy. Tiningnan mo lang, na-appreciate mo lang, pero hindi mo masyadong na-enjoy ang presensya. Nakakalungkot, pero isa ito sa mga katotohanan na hinaharap natin bilang tao. Yung mga bagay na ipinapahiram ng Diyos sa atin, pero kukunin lang din naman pala niya. Hindi man sa huli, minsan, pagkakita natin, tulad ng isang bata, kinukuha niya muli. Ano man ang dahilan ng Diyos, hindi natin alam. Pero tulad sa Ebanghelyong binasa, merong sariling dahilan, lagi ang Diyos. Hinahanap ng mag-asawang Maria at Jose ang batang si Jesus, na wala sa kanila. Nung unang panahon daw, kapag ang mga Hudyo umaakyat sa Jerusalem para sa piyesta ng Paskwa,
Magkaiba ang grupo ng mga lalaki at mga babae. Magkaiba lagi. Pag akyat ng Jerusalem, iba ang mga lalaki, iba ang babae. Pagbalik mula sa Jerusalem, magkaiba rin ang mga lalaki at babae. Segregated sila. Kaya nga siguro maiisip natin na iniisip nung isa, baka kasama ni Jose ang batang si Jesus. Iniisip naman ni Jose, baka kasama ng kanyang ina ang batang si Jesus. Kaya nawala muna ang bata sa kanilang paningin at hinanap nila. At maaaring masabi natin na alalang-alala ang mag-asawa. Gayon na lamang ang kanilang pagtatanong kay Jesus nung makita nila, bakit mo ito ginawa sa amin? Pero ang sagot ni Jesus magpapakita sa atin kung papaano at kung saan nakafocus ang kanyang sarili. Ang sagot niya, bakit niyo ako hinahanap? Hindi niyo ba alam na dapat nandito ako sa bahay ng aking ama? Hindi man naintindihan ng mag-asawa ang sinabi ni Jesus, pero makikita natin na kahit bata pa lang si Jesus, alam na niya. Alam na niya kung saan siya at kung ano ang kanyang misyon. At ang kanyang misyon, ipalaganap ang salita ng Diyos, ituro ang kaharian ng Diyos sa ibang mga tao. Ipakilala ang Diyos at ang kanyang kaharian sa lahat ng mga tao. Pwede nating matutunan mula sa imahen ng isang bata sa kapiestahang ito sa araw na ito na pwede nating pagnilayan sa ating buhay. Minsan kasi, iniisip natin ang kapiestahan ng mahal na Senyor Santo Niño ay para lamang sa mga bata. Kaya nga mamaya, meron tayong pagbabasbas sa mga bata at sa mga imahen ng Santo Niño kung meron man tayong dala. Yun nga lang, ang kapiestahang ito hindi lamang para sa mga bata. Hindi lamang para sa mga bata. Iisipin natin, para lang sa mga bata ito, sila lang ang babasbasan. Nakakalimutan natin na ang isang bata, modelo ng isang pananampalataya. Modelo ng isang pananampalataya. Sa papaanong paraan? Ang isang bata, hindi pwede na hiwalay sa kanyang mga magulang. Ang isang bata, hindi pwede na ang kanyang kaibigan lang, ang kanyang tatay lang. Hindi pwede na ang isang bata, ang pagbabasbas sa kanya, manggagaling lamang sa lolo at lola. Hindi. Ang isang bata, dependent sa kanyang mga magulang. Yun po ang ipinapakita ng ating pananampalataya. Dependent tayo sa Diyos. Umaasa lagi tayo sa Diyos. Kahit matanda na tayo, kahit malaki na tayo, anuman ang maabot natin sa ating buhay, hindi pwede na hiwalay tayo sa Diyos. Hindi pwedeng isipin natin na kaya ko na ang lahat kahit wala ang Diyos. Hindi ko alam kung nanonood kayo ng news tungkol sa forest fire sa Amerika. Marahil siguro marami na kayong nakikitang news o mga balibalita at marahil siguro nakita din ninyo kung, although hindi ako sigurado, pero sigurado baka nakita na ninyo yung reel tungkol sa isang awards ng mga artista na nangyari bago ang forest fire. Kung saan ang host ng event nagpalabas ng survey. At sa pinakahuling survey, ang sabi niya, ilan ba ang bumoto para sa Diyos na may-ari ng sanlibutan? At lumabas doon sa survey, 0. Ginawang katatawanan ang Diyos. At sinasabi nila, although it would be coincidence, sinasabi nila, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbibigay ng ganong trahedya
upang ipaalala sa tao, hindi pwedeng hiwalay ang tao sa Diyos. Yun po ang ating pananampalataya. Ganun po ang ating pananampalataya. At sa pagbabasbas natin sa ating mga bata, hindi pwede na ang binabasbasan o ang nagbabasbas ay ang pari lang, ang mga lolo at lola lang. Ang mga magulang, meron din tayong role sa kanila. Hindi man yung pisikal na pagbasbas, pero ang paggabay upang sila ay maging mga mabuting Kristiyano at mabuting Pilipino. At yun siguro ang magandang paalala sa atin sa araw na ito, sa kapiyastahan ng mahal na Senyor Santo Niño. Ipinapaalala sa atin ang ating pagiging dependent sa Diyos. Huwag nating hintayin na isang trahedya ang magpaalala sa atin o isang masamang karanasan ang magpaalala sa atin sa presensya ng Diyos sa ating buhay. At pangalawa, lagi nating ibigay ang pagbabasbas sa mga maliliit na mga bata. Hindi po nakakahiya ang magpa-bless. Huwag natin pong ipagdamot at ipagkait. Kahit ate lang tayo, kahit kuya lang tayo, na ibigay ang pagbabasbas sa mga maliliit na mga bata. Ang ating ginagawang pagbabasbas, sumasagisag, sumasalamin sa pagbabasbas ng Diyos na ginagawa sa kanila.